Sa gitna ng lumalakas na ingay para sa bakbakang John Dariel Casimero at Luis Neri, mismo ang dating 3-division world champion na si Casimero ang naghagis ng tanong na nagpapakaba sa kanyang mga taga-suporta. Sa kanyang mga social media post, tila hindi rin sigurado ang angas ng Pinas sa magiging kinalabasan ng laban na itanong niya na papaldo ba o papalpak. Ang kadagang ito ay mabilis sa pinagpiyastahan ng mga boxing fans. Ang papaldo ay nangangulugan ng malaking panalo o swerte, habang ang papalpak naman ay ang kinatatakutang pagkatalo. Bagamat kilala sa kanyang matinding kumpiyansa, ang pag-aalinlangang ito ay nagpapakita na nire-respeto rin ni Casimero ang panganib na dala ng isang pantera Luis Neri. Pagdating sa usaping durability o tibay, lumitaw ang malaking bintay ni Casimero. Sa kabila ng pagkakaroon ng 5 losses, may isang record na pinagmamalaki ng Pinoy. Hindi siya kailanman natalo na naglupaypay sa ibabaw ng lona. Ang kay Casimero, ang tanging stoppage loss niya ay ang laban kay Moruti Mittalani, at ayon sa kampo ni Casimero, bunga ito ng kulang na paghahanda o 2 weeks short notice. Pininigil ang laban dahil hindi na siya nagpatuloy, pero nananatili siyang nakatayo. Ang kay Luis Neri naman ay may 2 losses lamang, ngunit parehong nagtapos sa mga ito sa brutal knockout. Ipinapakita nito na bagamat delikado ang kamao ni Neri, may kainaan ang kanyang panga kapag tinamaan ng malinis at malakas sa counter. Kaya naman, sino ang tunay na subok na matibay? Ang datos ay kumikiling kay Casimero, ngunit sa boxing, isang tama lang ang pwedeng bumago sa lahat. Nahati ang opinyon ng mga boxing fans sa tanong ni Casimero. Para sa mga solidong taga-suporta, naniniwala silang papaldo si Casimero dahil sa kanyang iron chin at karanasan. Naniniwala silang hindi kakayanin ni Neri ang pressure at power ni Cuadualas kung ito ay 100% na handa. Gayunpaman, may mga nag-aalala rin baka papalpak ang Pinoy lalo na sariwa pang pagkatalo niya kay Kameda. At ayon silang analyst, kung hindi mababago ni Casimero ang kanyang disiplina at game plan, baka maunahan siya ng bilis, baka maunahan siya ng bilis sa teknik ni Neri. Kaya naman narito ang bottom line, parehong may lakas na pumatay ng laro, ngunit sa huli, ang laban na ito ay magdidepende kung sino ang mas gutom at kung kaninong panga ang unang bibigay. Samantala, isang pamilyar na pangalan ang gumagawa ng sariling ingay sa Japan, at yan ay walang iba kundi si Kyonosuke Kameda. Matapos salunin si Casimero via decision noong nakaraang Oktubre, lalong tumaas ang kumpiyansa ng pinsan ng mga Kameda brothers. Sa kanyang pahayag ngayong May 12 sa Osaka, ibinida ni Kameda ang kanyang preparasyon para sa WBA Interim World Featherweight title. Laban niyan kay Luis Nunez sa darating na May 24 sa Kyrgyzstan. Mga kwento, target ni Kameda na makalaban niya itong si Rafael Espinosa, at kalaunan ay pilitin na isang destiny fight. Laban niyan sa monster na si Naoya Inoue. Kaya ang tagumpay ni Kameda laban kay Casimero naman ang nagsisilbing tungtungan niya upang ituring ang sarili na kabilang siya sa mga elite na mga runners, mga fighters. Sa bawat suntok, may pangarap. Sa bawat... Mga kakwento, hanggang dito na lang muna ang ating kwentuhan. Huwag kalimutan na mag-like, share at subscribe. Ako po si Mr. Kwento. Ito ang mga kwentong maaring hindi pa nakwento sa inyo. Tayo ng boses ang hindi pa napapansin ng mundo. Samahan niyo akong busisiin ang bawat kwento at bawat sakripisyo ng mga mandirigmang mga Pilipino. Ito ang kwentong di pa nakwento. Pilipinas para sa mundo. Pilipinas para sa mundo.